Siyempre, Carla, ngayon naman ang pag-uusapan natin tungkol sa puwersa ng karagatan. Ito yung mga naval exercises ng Philippine Navy. Aalamin natin yan kung ano nga ba yan at para saan yan. And of course, kung paano sila nakatulong dito sa Zamboanga crisis. Para bigyan tayo ng information tungkol kasama natin this morning ang ating very special guest, si Lieutenant Jose Emmanuel B. Binalla ng Philippine Navy. Good morning, Lieutenant. Good morning. Good morning, sir. So, syempre, Lieutenant, gusto namin malaman ni Carla kung ano nga ba itong naval exercises ng Philippine Navy. So, ano po ba itong tinatawag yung bilateral exercises? Yung bilateral exercise ay ito yung pag-iensayo ng, o pagsasanay ng puwersa ng dalawang bansa na sa layuning may angat yung level ng kakayahan ng parehong bansa. So everyone po ba to ginaganap? Every year, meron po tayong scheduled exercises na ginaganap dito sa bansa natin at minsan sa ibang bansa din. So, nag-start to, I believe, 1980s pa lang may ganito nga bilateral exercises na ang Philippine Navy. So, ang main purpose po nito is to actually bond and to siguro kung makakuha tayo ng insights from them at matuto tayo from them. So, pag sa bilateral exercises, maaari niyo po ba kami kwentuhan gaano po ito katagal at kung ano-ano po yung mga activities na nangyari dito? Usually, ang bilateral exercise ay tumatagal po yan ng pinakamahaba na po yun. Nahati po siya sa 3 phases na tinatawag natin. Sa Navy po, meron tayong tinatawag na first phase, yung harbor phase. Yun po yung, doon po ginaganap yung opening ceremony. Okay. At the same time, may mga friendly games na ginaganap kung andito sila sa bansa natin. Gayon din kung tayo ay nasa ibang bansa, sa bansa nila. Then, yung phase 2, yun po yung tinatawag na sea phase. Doon po ginaganap yung, naglalayag po yung mga barko ng Navy natin, kasama yung barko ng ibang bansa. Then, yung closing phase, yun po yung closing ceremony na kalimitan ginagawa rin po sa base. At alin-alin naman na yung mga bansa na nakakatulong natin dito? Sa ngayon po, meron tayong 4 na bansa kung saan po ang Philippine Navy ay nakikipag-engage. Isa na po dito ang Estados Unidos, ang Brunei, Malaysia, and Australia. So, this year po, nagsimula na po ba itong bilateral exercise or gagawin pa lamang? Sa ngayon, ang bilateral exercise natin sa Estados Unidos ay natapos lang noong Marso yung balikatan exercise. And yung katatapos lang po na exercise natin sa kanila is yung SEACAT exercise sa Singapore. So, kwentuhan niyo naman po kami, Lieutenant, kung kamusta po yung mga nangyari doon sa bilateral exercise para naman magka-idea rin po yung viewers natin because I believe itong purpose nyo talaga dito is peace and order. Tama po? Tama. Usually, ang bilateral exercises, ginaganap natin yan or ginagawa ng pwersa ng hukbong dagat ng Pilipinas para po tumaas yung antas o level ng kapabilidad sa pakikipagdigma. Gayon din po yung kapabilidad natin para sumagip tayo ng tao tuwing may kalamidad. Kagaya po ng mga search and rescue operations and humanitarian assistance. Pero Carla, meron din tayo tinatawag na SEACAT exercises kung saan ito ay nakapaloob under bilateral exercise. So, ano po yung ibig sabihin ng SEACAT exercise at anong kaibahan po nito dun sa mga ibang ehersisyo na ginagawa ng Philippine Navy? Yung SEACAT exercise, ito po yung bilateral exercise na ginagawa natin with the US. Ito po ay binuo noong pagkatapos po nung nangyari sa Estados Unidos noong September 11, 2001. Ang SEACAT exercise, ang ibig sabihin po niya is Southeast Asia Cooperation Against Terrorism. Ang mga bansang kasama po dito ay yung ASEAN, kasama na po tayo dyan yung Pilipinas. Kasama din po dito yung Singapore, Brunei, Malaysia, and Thailand. So, nagpapadala po tayo ng mga representative sa Singapore tuwing nagkakaroon po ng SEACAT exercise.
kasama po dyan yung barko ng Navy. Dahil ito po ay may mga events po na kasali yung barko ng Navy natin. Okay. At gusto ko lang i-clarify, buong Navy ba yung sumasali dito sa exercise na ito or meron lang mga pinipili na branches? Meron lang siyang specific na units na involved. Depende sa lugar kung saan idadaos yung exercise. So, kumbaga, kunyari, sa Palawan, yung mga unit na Philippine Navy Palawan, yung makakalahok dun sa sinasabi natin exercise. Usually po ganun yung nangyayari. Let's say kung sa Palawan gaganapin yung exercise, yung mga units po doon ng Marines at yung ng Philippine Fleet, yun po yung mga barko natin, yun po yung makikipag-engage doon sa exercise na yun. And speaking of yung anti-terrorism efforts natin and yung efforts for peace, ano na po ba yung nangyayari sa Zamboanga? Ano yun na yung mga efforts ng Philippine Navy dito? Sa ngayon po, ang Navy po, kasama po ng Marine Corps, kami po ay nagbabantay sa karagatan po sa Mindanao po banda. So, yun po yung ginagawa namin para hindi na po makapasok yung kung meron mang intrusion na mangyayari sa Zamboanga Peninsula. So actually talagang nakakatuwa itong programang ito, Carla, kung saan talagang pinapaigting nila ang seguridad, even yung capabilities ng mga taga-Philippine Navy para lalo nga siguro talaga makatulong sa taong bayan. Pero sa bilateral exercise, sino po ang nagfa-fund nito para sa mga taga-Philippine Navy? Is this for free? Paano po yung budget natin dito? Depende po yan sa bansa na kasama po natin na nagkakandak ng exercise. Kung sa Amerikano po tayo makikipag-engage, ito po ay nire-reimburse ng Amerika. Dahil according sa batas nila, pagka sila po ay nakipag-engage sa mas mahirap sa kanilang bansa, binabayaran po ito sa atin. Kung magkano nagastos natin, i-reimburse po nila. Okay. So actually, itong bilateral exercise, Carla, tamang-tama yun nga, nasabi natin na mas mapaigting yung seguridad at talagang siguro makakuha din, kasi may mga lectures din pala itong kasama, so makakakuha sila ng insights at marami silang matututunan sa mga ibang bansa para ma-apply nila dito sa ating bansa. At tamang-tama yung kaninang naitanong mo yung tungkol nga dito sa Zamboanga crisis, kung saan nga talagang ginawa rin ng Philippine Navy ang lahat ng kanilang makakaya at kanilang lahat ng kanilang tungkulin para maproteksyonan ng ating karagatan. Pero sir, do you have any, siguro yung mga upcoming activities ng Philippine Navy that would you like to discuss? Sa ngayon po, naghahanda na po kami para sa Balikatan 2014. And this coming October 18, meron po tayong exercise with US. Okay. And itong September naman po, meron yung FIB exercise. Ito yung bilateral exercise natin na gagawin kasama po yung USMC tsaka PMC. Yung Philippine Marine Corps po natin at yung US Marine Corps. Yun po yung kasama sa exercise na ito. Alam mo, Dayan, nakakatuwa talaga kasi nakikita natin na these countries are working together, tapos tuloy-tuloy yung ating improvement na as mentioned ni Sir, na tuloy-tuloy yung exercises. So talagang tuloy-tuloy ang pag-level up ng ating Philippine Oo, Navy. hindi lang yun, pati our relationship sa ibang bansa, nile-level up rin natin. So nakakatuwa naman yung mga ganito na talagang nakikita mo kapayapaan pa rin talaga ang talagang mas nagiging angat dito sa ating bansa. Kasi Pero grabe pala, ngayon pa lang nagsisimula na yung inyong preparation for Balikatan 2014. Oo. Paano ba usually yung ginagawa ninyo? Usually, ang planning kasi ng Balikatan, yung Balikatan kasi is exercise. Involved po yung tatlong branch of service ng AFP. Yes. Ibig sabihin po niyan, hindi lang po Navy yung nakikipag-engage sa Amerikano. Kasama po dyan yung Philippine Air Force natin and Philippine Army. So ito po yung pinakamalaking exercise na ginagawa natin kasama ng Estados Unidos. So ang planning ng Amerikano is inaabot po yan ng 1 taon. So a year prior to the exercise, nagpaplano na sila para pagdating ng execution, walang magiging problema. ayan, so of course, good luck po sa mga darating pang mga exercises ng Philippine Navy. Siguro sir, any last message na lang to our viewers? Sa mga kababayan po natin na makaasa po kayo ng hukbong dagat ng Pilipinas ay patuloy pong
mag-iensayo para makakasiguro po kayo na mapagsilbihan namin kayo ng tama. Thank you so much. Maraming salamat for joining us this morning. That was Lieutenant Jose Manuel B. Benalla ng Philippine Navy. Maraming Thank you very salamat much, po. ma'am.